So kanina nga madaling araw ay natake ako nito tinatawag na acid reflux at nagkaroon ako ng heartburn. First time ko to at twice siyang umatake kaya talagang nangamba ako ng sobra. Ikaw ba naman hirap na sa paghinga, nagsusuka pa. Plus every time na nagsasalita ako hindi ako makapagsalita dahil lalong hindi ako makakahinga. At feeling ko matetouch na talaga ako ng mga time na yun kaya ang ginawa ko pray lang talaga ako ng pray. So alam niyo naman na struggle ko talaga yung pagsusuka ko sa pagbubuntis ko. Yung tipong pati lungs ko isusuka ko na din. Like sa pagsunod-sunod na pagsuka hindi na talaga ako makahinga. Nagsusuka nga pala ako hindi lang sa amoy ng pagkain kundi sa amoy ng paligid ng bahay or kung saan ako pumunta. Hindi ko talaga mapiplis din ng ilong ko kahit nasa mga amoy na gustong gusto ko dati pa ay ngayon ayaw na. Kaya no wonder super duper payat ko ngayon kasi nga parang walang laman yung tiyan ko. Kahit kakakain ko pa lang kumukulo pa rin yung tiyan ko. Na para bang walang laman ng mga isang linggo. Kapag napasobra naman ng kain ko, magsusuka ulit ako. Kaya super duper ibang iba ito sa pagbubuntis ko sa firstborn ko. Sobrang nanibago ako to the point na yung ire-request kong ulam sa asawa ko, pagkaluto pa lang pagkadating sa pagkainan, hindi ko na rin kakainin kasi nga sasakit ang ulo ko at isusuka ko pa rin to. Minsan hindi ko pa nakakain, nasusuka na ulit ako. After kain, suka ulit. Ayan, kung naririnig nyo, bumusina na ako kasi sobrang bagal kumilos ni Bobby. Una, mga 1 AM, hindi ko na naman gets yung nararamdaman ko at lagi ko yung sinasabi sa kanya every time na hindi ko naman maiintindihan yung sarili ko. At ang laging niyang sagot, of course, mag-pray lang ako. Ginagawa ko naman, oo, syempre. Tapos gusto ko matulog na nakayakap sa kanya, basta nahahawakan siya, very clingy ko talaga. Tapos minasage niya yung ulo ko kasi sabi ko masakit yung ulo ko hanggang sa nakatulog ako. Tapos mayat maya, ayun na, nahihirapan ako huminga, hindi ko alam kung anong pestong gagawin ko. Nag-elevate na ako, umupo na ako, tumayo na ako. Talagang hindi ko alam, nahihirapan talaga akong huminga. Sobrang sikip sa dibdib, girl, like first time ko to. Tapos nag-inhale exhale lang ako, tapos sumuka na naman ulit ako. Pinainom niya ako ng hot na Anmam na choco. Tapos nung naka-burp na ako, feeling ko medyo maluwang na yung daanan ng paghinga ko. Tinawagan din ni Habi yung kuya niyang doktor at saka nurse niyang ate para nga makapaghingi ng assistance. Baka may writing lang to do. Ayaw niya kasi mag-google na naman ako kasi baka may makikita or mababasa na naman ako makakapagpa-stress sa akin. Hanggang sa nakahinga ako ulit ng normal. So minasage-massage lang niya ako hanggang sa makatulog ulit ako. Tapos mga 3 hours na natulog, feeling ko na naginip ako na parang umatake ulit yon. And to find out, hindi na pala siya panaginip, totoo na pala talaga. Kaya ginising ko si Bobby, suka na naman ako ng suka. Hanggang sa pasikip na naman siya at hindi na naman ako makahinga. So kaya sabi ko, ER na tayo, di ko na talaga kaya to. At alam mo yung feeling na kapag natatae ka na, tas kung malapit ka na sa banyo, saka pa siya mas mag-worse. Dahil ganyan yung na-feel ko, nung palapit na kami sa ospital, talagang hindi na ako makahinga. Tas alam mo yung feeling ng gustong gusto ko nang umiyak, pero napaisip ako, buti na lang nag-work yung brain ko sa mga oras na yon. Sabi ko, pag iiyak ako, mas lalo akong hindi makakahinga. Kaya ang ginawa ko, kinukurot-kurot ko si Bobby habang nagmamaneho. And when we get there, mas nag-worse dahil talagang hindi na ako makapagsalita. Sa isip ko, tawag ako ng Panginoon. Sabi ko sa Panginoon, Lord, I can't yet. Kailangan ng nanay ni Macy at ng batang nasa sinapupunan ko. At biglang naging okay ako, thanks God.